Nagtapos si Cam ng kursong AB Journalism sa Manuel L. Quezon University taong 1980. Si Cam ang kasalukuyang presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines. Up to now, I'm still helping those whistleblowers who try to come out to the open. Yan ang motivation nyo kung bakit nyo gustong tumakbo bilang senador. Opo. Pero hindi kayo mismo na sumailalim doon sa Witness Protection Program, yung programa nga ng gobyerno para maprotektahan nga yung mga saksi, mga tinatawag ng whistleblower. Bakit hindi kayo humingi ng proteksyon? O humingi ba kayo? Hindi kayo nag-qualify sa Witness Protection Program? Well, I was never been under the Witness Protection Program kasi nung kapanahunan ni GMA, nakita naman po natin na ang kalaban ko ay gobyerno. So, yung Secretary of Justice, hindi ako pwedeng tanggapin. So, in other words, yung target mismo ng inyong pag-whistleblow ay yung pamilya mismo ng dating Pangulo. Dating Pangulo po. So, ibig sabihin, medyo hindi sila nag-alok ng proteksyon para sa inyo? Wala. Wala, okay. At hindi naman kayo humingi? Katunayan, hindi na ako humingi kasi nakita ko yung the late DOJ Secretary Gonzales na pumunta pa kay Mike Arroyo sa Kongreso. So, it's not worth a try. Well, recently, yung ibinaba naman ng ombudsman yung hatol na yung pag-dismiss ng inyong original charges, no, yung complaint ninyo laban sa mga Arroyo, no, at saka it was upheld by the Supreme Court just last year, no. Yes. At sinasabi nila kulang daw yung inyong ebidensya. If our viewers can recall, you were claiming to be the so-called bag woman of the Arroyos in the wetting operations in Central Luzon, and you were citing your own experiences as the proof. Bakit nahirapan kayo magpresenta ng dagdag na ebidensya? Dahil sa wetting, wala naman po ng paper trail dyan. Cash basis yan. The only evidence that I have is the deposit slip na ipinapasok ko sa bangko ni General Mosqueda na siya din nagbibigay kay Mike Arroyo. And then, itong si General, he was the police officer in charge of the province. He was the regional director of the PNP sa Bicol region. So, yun ang hinahanap ng korte is the concrete evidence. But documents. Documents. Which wala naman po yun dahil cash basis mong ibinibigay yan. And I have some deposit slips na hindi daw yon, sabi ng ombudsman, hindi daw yon malabo na maging ebidensya. But those are documents. Those are documents. It's part of a paper trail. Yes. No? Okay, so in-expose itong malawakang operasyon ng wetting sa Central Luzon. Obviously, you were once an important part of that operation. No? At matagal nang nating alam na isang source of income yan ng mga kung sino-sinong leader sa local level. Hanggang ngayon, ayon sa inyong kaalaman, is this still as widespread as before? Itong illegal gambling known as wetting? Actually, sinasabi nila wala ng wetting. Pero ito yung pinalitan ng small town lottery. Nasabi nila which is legal? Legal daw, opo. Kung kaya nga po, kung ako'y palarin, I really would like to legalize the wetting para once and for all, maibigay na lang sa gobyerno ang para sa gobyerno at maitulong sa mga mahirap rather than it will end up in the pockets of the police officers and the LGUs. So gusto niyo i-legalize ang wetting. Why? So in other words, sa isip niyo hindi ganun kasama ang wetting? Well, ever since may wetting sa Pilipinas, the reason why I want to legalize that, it's because napapapunta lang sa mga kamay, bulsa ng mga politiko at mga police officers. So we might as well legalize it and give it back to the poor. Yung kung magkano yung nakukuha, ibalik na lang natin sa mahihirap. Through the National Treasury. Right. So kita ng gobyerno imbis na kita lang ng illegal na income ng local officials. Okay. So yung sinasabi niyo, kaya rin yung gustong
tumakbo. Gusto nyo maghain ng proposed bill na yung Whistleblower Protection Act. Yeah. Paano naman ito maiiba dun sa kasulukuyang batas na Witness Protection Program na may Republic Act naman na nag-legalize nito? Well, ang witness protection is different from the Whistleblowers Protection Act. Kasi ang Whistleblower Protection Act, ito yung malawakang katiwalian sa gobyerno, sa mga taong gobyerno natin. Ito'y naiiba. Kung kaya po, ako'y isusulong ko talaga yan with the freedom of information because of these two bills. Kung maipasa itong dalawa, the Freedom of Information Bill and the Witness Protection Act, ay wala na po tayong masasabi. There will be a transparency in our government at yung mga korupsyon sa ating gobyerno ay mawawala. Anong halimbawa, sa tingin nyo, anong pinakamabisang application ng FOI kung pumasa nga itong Freedom of Information? Ano ba dapat ang unahin na information na palayain para sa publiko? Give all the information sa lahat ng mga bureaucrats, sa lahat ng agencies natin para makita ng ating mamamayan kung ano ang nangyayari sa loob ng bawat agency sa atin. So, miyembro kayo ng partido ng Masang Pilipino pero ang sinusuportahan mo ay si Davao Mayor City Duterte Mayor po. Duterte. Okay, bakit si Mayor Duterte ang sinusuportahan nyo? Because I know that my advocacy is aligned with Mayor Duterte's advocacy. I really go for the restoration of the death penalty para doon po sa mga drug lords natin, mga drug traffickers. At yung kamay na bakal ni Mayor Duterte ang aking nagustuhan kung bakit ako ay pumapanig sa kanya ngayon. Okay, pag sinasabi kasing kamay na bakal, para may implication doon na kinokondone niya yung extrajudicial punishment, including extrajudicial death penalty. Kasi nakilala naman ng Davao for vigilante killing. So anong tingin niyo doon sa ganung klaseng punishment? Well, sa ngayon po, sa state ng ating bansa ngayon, kailangan po natin ng tunay na pagbabago at tunay na kamay na bakal. We need a leadership in this government right now. At ito po yung, I really do agree with him pagdating dyan sa pagbibigay ng tamang parusa sa mga drug traffickers at saka sa mga drug lords at mga heinous crime po natin. Okay, so yung sinasabi yung tamang parusa, would this include, for example, yung salvaging, extrajudicial killings ng mga yung nakikilalang o kinikilalang mga kriminal at the community level? Do you think these would be justified? Well, I will give you a concrete example. Like for instance, may nangyari po sa San Pablo. Nakita na kung paano rinape yung 4-year-old girl na parang manok na inano ang dalawang pa. And this was done by drug addicts. I am a pure Catholic, pero mas mabuti pa yatang talagang tapusin na itong mga drug addicts na to, ang mga drug lords na to, rather than ipapalagana pa po natin ang kriminalidad sa ating bansa. May nagsasabi naman kasi na with the state of our judicial system, there's a big likelihood na magkamali naman ng conviction at maling tao yung maparasuhan nga ng death penalty. Pero yung kung nakikita mo na talaga, nakita mo kung paano pinatay, paano ginawa ang rape, sa akin po, mas mabuti pang tikisin na o tapusin na kaysa naman magantay tayo ng matagal na taon sa paglilitis at kung may pera yung gumawa ay mapasa sa wala dahil sa ating judicial system din ngayon na pera-pera din. So nakapag-testify na rin kayo sa Kongreso. Anong pananaw nyo sa mga Senate investigation, yung mga itong mga probes nga, mga hearings sa Senado at saka sa House of Representatives tungkol sa mga iba't ibang issue? Do you think much of it is a waste of time? It's a waste of time. A grandstanding lang po yan sa mga politikong nakaupo ngayon. Dahil kung gusto talaga nila na tapusin ang isang investigasyon na mayroong pagkakaratangan, ay dapat gawin na nila. Hindi yung inaabot ng kung ilang buwan
at the end, wala din nangyayari. Okay, nasabi niyo na you're in favor of the death penalty. Iba namang issues, divorce. Are you in favor of legalizing divorce in the Philippines? No. No. Same-sex marriage? No. But I do respect same-sex relationship. No same-sex marriage. But not equality under the law? No. How about the Bangsamoro Basic Law? The BBL, it should be refined. Itong ngayong BBL na gustong ipasa ng gobyernong ito ay hindi po tama. So we have to wait for the right timing. And I think Mayor Duterte is the answer for that. Okay, tamang-tama po yung ating panahon. Maraming salamat po.